Okay, mayong adlaw sa tanan, mayong gabi sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, mayong adlaw sa inyo diha sa Pilipinas, sa iba pang mga party na naabot sa ating mga vlog. Maraming salamat sa inyong suporta, pagtiwala. Happy weekend po. Marami pong salamat ulit sa inyong suporta, pag-subscribe, panonood sa ating video. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, kung pwede, lambing ako. Hingi ako ng kunting lambing lang ba, na paki-subscribe po sa ating YouTube channel. Ito na yung gagawin ko sa ating gawin ko na reaction itong yung actually late lagi akong nagre-react ha, pero gusto ko lang mag-react nitong itong anak ni Raffy Tulfo, itong si Ralph Tulfo, itong sa congressman sa dito diyan sa may Quezon City, first district na to sa Quezon City. Hindi ko sure kung saan to siya nagiging congressman, pero gusto ko lang mag-react na pangalawang pagkakataon na itong congressman na to ay sa Bisaya pa, sa among apa, nalambigit na naman dito, o kaya na-involve ba dito sa controversial na nangyari doon sa sa Amerika, na nakita natin yun, na nakita nyo na rin yan, na ang ginawa niya doon ay naglaklak ng alak na talagang tinungga, napaka-bastos tingnan eh. So, hindi lang to ang ganito na nag-viral siya. Nag-viral din siya noong sa EDSA busway. So, saan ba natin iuna para sa busway na lang, no? Para doon natin umpisahan ang kanyang pagka-involve sa mga ganitong, sa mga social media, sa media, para makita ninyo kung gaano ba talaga ka magandang ugali sa mga klaseng taong ganito. Sige, ipakita ko sa inyo nung nahuli siya sa busway. Kinumpirma ni Senador Raffy Tulfo na ang anak niyang kongresista ang sakay ng tiniketang SUV na dumaan sa EDSA busway noong nakaraang linggo. Bagaman hindi naka-8 plaka, may sticker ito ng official seal ng House of Representatives. Nakatutok si Mark Salazar. Nitong Huwebes, pinara ng Special and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang SUV na ito dahil bawal sa EDSA busway, pati ang kanyang kakonvoy na isa pang itim na SUV. Unang tinikita ng lead car na may sticker pa ng official seal ng House of Representatives. Ang rehistro ng sasakyan nakapangalan naman kay Quezon City 2nd District Representative Ralph Wendell Tulfo, anak ni Senador Raffy Tulfo. Bagaman hindi siya ang nagmamaneho, wala pang sagot ng subukan naming kuhanan ng panig si Congressman Tulfo. Yun muna yon sa na-confirm na kanyang sasakyan. So wala nga siyang plate number, pero ang sticker nga kinabit sa uluhan niya, House of Representatives. Natukoy na kung sino ang sakay. So siya nga, itong anak ni Senador Raffy Tulfo. At ito yung sabi ni Raffy Tulfo noong time na yun, na 8 months ago to ha, na-i-vlog ko rin to nung time na ito. So ito yung sabi ni Raffy Tulfo, di ba? Inadmit naman niya, hindi naman siya sinungaling at nag-apologize siya. As long as hindi tumakas, hindi siya gumamit ng plakang 8, which karapatan niya gumamit, pero hindi siya gumamit. Just shows na hindi siya akusado. Only buses, responding emergency vehicles, as well as selected top-ranking officials including the President, Vice President, House Speaker, and Chief Justice of the Supreme Court are presently allowed to use the lane. According to Senator Tulfo, who chairs the Senate Panel on Public Services, his son apologized to him for the incident, adding that he also instructed the congressman to apologize to everyone else. Kakalampata, nagmamadali siya. Yung driver niya ata ang pumasok doon sa at pinagalitan ko siya. Yung nagsabihan ko, pinagalitan ko. Yung anak niyo, sir, ang pinagalitan? Pinagalitan ko, nag-sorry sa akin. At sabi ko, mag-apologize ko sa lahat. So, ang sabi niya, hindi naman daw ano bang sabi niya noon? Hindi naman daw nakipagtalo o o di daw niya nakita mismo ang nangyayari noon. So, ang ko lang noon time na yon ay ang pagkasabi ko noon nung una kong vlog ay konsentidor siya. So parang pinagalitan daw siya, pero ang hindi ko matanggap noon yung sinabi niya na hindi daw ang driver daw pumasok doon sa busway. So napaka-konsentidor ni Raffy Tulfo noon time na yon.
So, sabi ko, sana hindi na tumaulit, pero naulit pa din. Inulit pa rin ito ni Ralph Tulfo dito doon sa Las Vegas, sa Amerika, na nagtungga-tungga ng alak. At dito galit ang kanyang tiyuhin, itong si Bitag Bintulfo. Ito yung sinabi ni Bintulfo. Congressman Ruff, makinig ka. I care about you and I'm concerned about your tomorrow. Malayo pang mararating mo, iho. Nakadalawa na itong pamangking ko na to. Sumunod ka sa prinsipyo at paninindigan at sa tamang landas ng uncle mo, si Bitag. Galit na galit. Ang pagkasabi niya, wag kang ganyan. Kasi parang napapahiya nga sila. Kasi lagi, gagawa na isang Tulfo, damay-damay sila lahat. Kasi alam naman natin ang mga Tulfo kasi kapag ito sila ang bumanat sa mga tao na gusto nilang banatan, ay kuyog ito eh. Ito ngayon, si Raffy Tulfo, nung nangyari itong tungga alak sa Las Vegas na magkano ang binayaran ito, ilang milyon. Tapos, ito si Raffy Tulfo, tahimik. Ugali na ni Raffy Tulfo, kapag involved sa kanyang mga side, hindi talaga to siya naglabas ng mga sinasabi na, na iiwasan niya lagi. Pero kapag iba, mga kabit-kabit, grabe ang tapang ni Raffy Tulfo. Tapos pag makatawag to sa mga opisyal na mga militare, grabe. Kala mo kung sinong diktador. Kaya ayaw ko to talaga siya na klaseng senador, klaseng politiko, kasi pakitang tao lang. So, itong ginawa ni Bintulfo, tama ho ito, na napapahiya talaga sila. At pinagsabihan niya na 2 beses mo na ginawa yan. Di ko alam kung yung itong pangalawa na to, yung sa busway. So, itong busway at saka yung laklak-alak na tinungga pa, parang para sa akin nakikita kong gano'n na talo pa yung nagtagay-tagay na ordinaryo na yung isang baso lang, tapos iikot yung baso. Pero ito matindi siya. Tungga talaga, as in tungga isang bote, parang patay gutom na manginginom. Talo pa yung manginginom talaga na sa mga kanto. Nakikita kong tao na to nakikita naman din sa katawan din eh. Na anong klaseng katawan nito, na siguro kapag alak siguro, ay niya, sarap na sarap siya doon sa mga alak. At magkano ang binayaran nila? Milyon-milyon. At ito nangyari ngayon sa Cebu, wala man lang na nakikita natin ito na, kung nagpaabot sila ng tulong sa Cebu, na hindi lang pinadaan din sa mga social media o sa media, mas maganda yun. Pero, mga klaseng tao ganito ang paglaklak nila sa alak, na sabihin pa na hindi naman daw yun galing sa kaban ng bayan. Ang masasabi ko lang dyan, kung hindi yan galing sa kaban ng bayan, kung galing man yan sa pinagpaguran mong pera na yan na ilang milyon ang binayad mo dyan sa Las Vegas, kapag sarili mong pera yon na ilang milyon na nilaklak mo lang doon sa loob ng bar, para sa akin pag pinagpaguran mo yun, yung pera na yon, di ka manghinayang. Kasi kagaya sa akin, gumastos ako ng ganun kalaki, tapos pinagpaguran ko yan galing sa negosyo ko. Tapos, sabihin natin, nag-i-enjoy naman. Pero pag ganun kalaking halaga na binayad ko doon sa bar na yon, sayang na sayang ako sa pera na yun. Pinagpaguran ko yun na ilagay natin ilang taon. Tapos ilaklak ko lang yun. Buong buti. Grabe. So, parang siya ba nun? Pasikat ba siya na doon sa Amerika na purkit Filipino siya, pwede maka-afford ng ganun kalaking halaga na ilang $1,000 ang binabayad niya, tapos i-convert sa atin, peso na, milyon na pala ang lalabas nun. Tapos ang dami nagugutom sa kanyang distrito, mayroong anomalya din sa flood control. So, ang kanyang distrito, maraming mga squatter, sa kanyang distrito, maraming namamalimos. Hindi niya naisip yung time na yon. Hanggang ngayon, hindi nila naisip yan. So, kapag ganitong klaseng mga politiko na nakikita natin, sarili lang talaga nila ang iniintindi. Matakin mo, dadayo ka sa Amerika, tapos ganito maglalaklak ka.
tapos i-upload mo sa iyong social media para makita sa mga taong bayan na kaya mo palang uminom ng ganun. Di ko alam kung anong klaseng alak yun, champagne yata eh. Ganun ba ang manira ba? Ganun ba ang estilo pag-inom ng alak na talagang tutunggain mo sa bote? Nakakadiri yun. Tapos i-distribute mo pa yun. I-ano mo sa ibang mga tao. Okay lang kung ikaw lang iinom nun. Pero ganun, itungga-tungga mo. Pinagpasapasahan na ngayon yan sa social media. Ganun ka katakaw sa alak. Sus, Diyos ko po. Nakakahiya naman na itong klaseng mga tao, congressman ka pa, anak ka pa ng mga kilalang mga politician, kilalang TV personality, ang inyong pamilya ay nasa politika nakapaligid. Di ka nahiya nun? Tapos, di ko nga narinig to na ngayon, humingi ng sorry. Humingi siya ng sorry panahon doon sa, sa busway, pero hindi pala seryoso yon. At itong si Raffy Tulfo, napaka-konsidero talaga pala sa anak. Ganyan, magawa ka niyang batas na kayo mismo, mag-ama, nasa politika kayo, magkapatid, nasa politika kayo. Wala man lang isa sa inyo na gumawa ng batas sa mga, ibawal yung mga ganyan na i-upload sa mga politician, i-upload sa mga video nyo na, nasa inyong social media. Nakakahiya eh. Tapos, ang nakapanood yan, yung iba, mayroon pa ring ikukonsinte na, hindi naman daw pera na to. Hindi ko sinabi na pera na taong bayan na pinagbabayad mo nun. Pero, kapag ating isipin na pera ko nga yun, tapos ipinagbayad ko lang doon, di ka bang hinayang? So, isipin ko na lang na yung pera na yun, biro mo, binabalibag mo lang. Isang gabi lang, 2 gabi lang, binabalibag mo yung pera na yung ganun. Ay nako, nakakilabot para sa akin na yung pera pala na 1,000,000, 2 gabi lang ginastos doon sa ganung okasyon ninyo, sa alak lang napunta, pagkain, tapos na ang daming nagugutom sa Pilipinas, lalo sa panahon ngayon, at isa kayo sa wala din pakialam. Nako po, parang dublihiya naman kayo. Mahiya kayo at saka ang kakapal ng pagbumukha ninyong mga politician, pag ganitong klaseng politician.